At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At base po sa ating unang balita dito, ay European executive sees XRP at $9. Here's the timeline. Hindi lamang po sa Amerika mainit ang usapan tungkol kay XRP. Dahil pati ang mga bigating investors sa Europe sumasali na po sa usapan. Isa pong kilalang CEO mula sa Germany ang naglabas ng matapang na prediction. XRP sa halagang 7 hanggang $9. 7 to $9 po yan. Paano at kailan ito mangyayari? Kaya yan po ang siyang ating aalamin dito. Kaya pasabog po tayo dyan. Si Oliver Michael, ang CEO ng Token2 Investment AG, isang leading blockchain venture capital firm sa Germany, ay nagbahagi ng kanyang pananaw sa Dear Actionnaire TV. At ayon po sa kanya, si XRP ay may potensyal na umabot sa $7 hanggang $9 sa susunod na bull cycle. Habang ang iba po ay nakatutok sa cents, ang mga institutional na investors sa Europe ay nakatingin na sa malalaking numero. Ang target na ito ay hindi lamang puhula, kundi base sa lumalaking demand mula sa mga bangko at saka financial institutions. Ngayon ay bakit nga ba $9 o $9? Binigyang din ni Michael na ang pangunahing driver nito ay ang institutional adoption. Si XRP ay idinisenyo para sa cross-border payments at nagsisilbing bridge currency na nagpapabilis ng transaction sa pagitan ng iba't ibang bansa. Kahit malaki ang supply ng XRP, ang demand mula sa mga dambuhalang bangko na gumagamit nito para sa liquidity ay sapat na para itulak ang presyo pataas. Kapag mas maraming institution ang gumagamit ng XRP Ledger, mas tumataas ang transactional volume at dito magsisimulang magkaroon ng upward pressure sa halaga nito. Hindi rin po matatawaran ang network ng partnerships ng Ripple. Habang dumarami ang financial services na nag-i-integrate ng XRP sa kanilang sistema, lalong nagiging tangible o makatotohanan ang mga price targets na ito. Sa katunayan ay hindi lamang po si Michael ang may ganitong pananaw. Marami ring German analyst ang sumasang-ayon sa $7 to $9 price range. Ang focus nila ay hindi po short-term volatility, kundi ang real-world utility ng asset sa global economy. Ngayon ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang interest kay XRP ay lumalampas na sa mga traditional crypto circles. Habang ang global institutions ay nagsisimulang mag-test at gumamit ng XRP sa kanilang daily operations, ang $9 target ay nagiging isang posibleng realidad. Gaano na ba kalapit ang timeline na ito? Ang susunod na bull cycle ang siyang magbibigay ng kasagutan. At ayan, narito naman ang ating sunod na balita dito, kung saan ang sabi rito ay Standard Chartered drops 2026 XRP prediction by 65%. But Joey Swall sets $589 target. Ayan, bakbakan na naman dito sa mundo ng crypto ngayong February 2026. Habang ang malalaking bangko ay naghihigpit ng sinturon, ang crypto community naman ay lalong nag-aalab. Ayan, ang Standard Chartered versus Joey Swall.
Sino nga ba ang mas may sense ang prediction? Kaya maghanda na dahil medyo mainit po ang usapang ito. Simulan po natin sa malamig na tubig mula sa Standard Chartered. Ayan, balitang-balita ang pagbaba nila ng kanilang 2026 XRP forecast ng mahigit 65% o 65%. Kaya mula sa dating $8, binagsak po nila ito sa $2.80 na lamang. At ang tanong po ay bakit? Yan, ayon po sa mga analyst, mas nagiging konserbatibo sila pagdating sa macroeconomic stability at sa bilis ng integration ng XRP sa traditional finance. Sa madaling salita, gusto nila ng dahan-dahang pag-akyat, hindi yung biglaang lipad na parang walang bukas. Pero syempre, hindi papayag ang mga XRP faithful. Dito po pumasok ang fitness influencer at crypto commentator na si Joey Swall. Yan po yung kanyang actual na comment dito. Ayan. Sa gitna ng downgrade ng mga bangko, lalong tumatag ang pananaw ng marami sa community na ang target ay hindi lang $2, kundi $589. Ang laki ng gap, di po ba? Habang ang mga bangko ay tumitingin sa capital flow at compliance, ang community naman ay nakatutok sa transformational disruption. Naniniwala sila na kapag nagsimula na ang network effect ni XRP, wala nang makakapigil sa presyo nito. Ngayon ay bakit nga ba ang layo ng numero? Simple lamang mga ka-crypto, magkaiba po ang gamit nilang salamin. Ang mga institusyon ay nakatingin po sa dahan-dahang pag-adapt ng mga negosyo. Ang community naman ay nag-aabang sa pagbagsak ng lumang sistema ng pera. Ngayon, ang mahalaga po rito ay ang pagpasok ng XRP sa post-regulatory phase. Dahil may linaw na sa batas ngayong 2026, parehong may basihan ang pagiging maingat at ang pagiging sobrang bullish. Kaya ang tensyong ito ang nagpapatakbo sa liquidity ng market ngayon. Kaya ang tanong, sino ang tama? Ang konserbatibong $2.80 o ang maalamat na $589? Sa kasaysayan po ng crypto, madalas ang katotohanan ay nasa gitna. Pero isang bagay po ang sigurado, ang ganitong kalaking diskumpiyansa sa pagitan ng bangko at community ay hudyat na may malaking galaw na paparating. At eto naman ang ating sunod na matinding balita dito. Sabi rito, analyst maps out the road to $27 XRP price. Ayan. Ang cryptocurrency market ay hindi po gumagalaw sa isang tuwid na linya. At si XRP ay ang pinakamagandang halimbawa nito. Habang marami po ang nakatitig sa daily charts, isang analyst ang naglabas ng roadmap na hindi lang basta hula, kundi nakabase po sa utility at institutional adoption. Ang dulo ng kalsada, $27 o $27. Ayan po sa crypto analyst dito na si Chart Nerd, ayan po siya, ang pag-akyat ng XRP ay hindi na tungkol sa hype kundi sa infrastructure. Mula nang makakuha ng regulatory clarity, ang Ripple ay mabilis na nagpalawak ng banking charters at cross-border settlement partnerships.
Nakakatawa na may mga nag-aakala pa ring speculative asset lamang ito. Sa katotohanan, ang pagpasok ng mga ETF at saka institutional inflows ang nagsisilbing pundasyon. Ang bawat dolyar na itataas nito ay refleksyon ng tunay na paggamit ng mga bangko sa buong mundo. Ngayon ay hindi po biglaan ang pagtalon sa $27. Sa roadmap na ito, may mga pit stop o milestone na dapat madaanan. Ang mga intermediate price levels na $8 at $13 ang magsisilbing basehan kung gaano na kalawak ang adoption at liquidity ng network. Ang mga numerong ito ay hango sa Fibonacci-based time maps. Ibig sabihin, habang lumalaki ang volume ng real-world transactions, unti-unting lumalapit ang value ng token sa mga mathematical targets na ito. Hindi ito arbitrary benchmarks, kundi scale ng global integration. Dito po nagkakaiba si XRP at ang ibang mga coins. Ang roadmap na ito ay nakadepende sa functionality. Ang paggamit po sa payment networks at settlement systems ang siyang magdidikta ng halaga nito. Habang ang iba ay umaasa po sa social media trends, si XRP ay nakatutok sa pagresolba ng liquidity bottlenecks sa international banking. Ito ang dahilan kung bakit ang patient accumulation ang nagiging estratehiya ng mga malalaking stakeholders. Alam nila na ang utility ay mas matibay na basihan kaysa sa chart patterns lamang. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang huling destinasyon na $27 ay nakikita sa paligid ng taong 2030. Malayo pa? Siguro. Pero ang macro trend ay malinaw. Ang daan patungo sa itaas ay sementado ng utility at infrastructure. Habang nagpapatuloy ang institutional adoption, ang tanong ay hindi na kung aabot ba, kundi kailan. At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay meron pong isang top investor ang naglabas na pahayag na if you hold XRP, I got news for you. Yan. Kung isa ka sa mga tapat na XRP holders, makinig ka ng mabuti dahil ang taong ito, 2026, ay hindi na lang tungkol sa speculation. May mga konkretong galaw na ngayon sa US regulatory framework at institutional adoption na pwedeng mag-trigger ng malaking pagbabago sa valuation. Ano nga ba ang mga pasabog ngayong buwan ng February? Ayan, usap-usapan po ngayon ang tinatawag na Project Crypto ng CFTC. Yan, partikular po ang CFTC chairman na si Michael Selig. Ayan. Ang layunin ay pag-isahin po ang oversight ng CFTC at SEC para wakasan na ang manipulation at gawing sentro ng global crypto ang United States. Nakakatawa dahil matapos po ang mahabang panahon ng kalituhan, ngayon lang talaga nagkaroon ng malinaw na direksyon. Kahit may mga liquidations na nagaganap, ang mahalaga ay ang pagbuo ng isang predictable market environment para sa mga malalaking investors. Ngayon ay heto po ang petsang dapat nating bantayan. February 26, 2026. Ito kasi ang schedule para sa desisyon ng SEC sa isa pang XRP ETF.
Matatandaang noong 2025 ay nagkaroon na ng unang green light. At kung maaprubahan itong bago, asahan po ang pagbuhos ng institutional liquidity. Kapag pumasok po ang mga institution, hindi na lang ito laro ng mga retail. Ito ay magiging basihan na ng global financial infrastructure. Sa XRP ay hindi na lang basta token, kundi isang regulated investment ready asset. Sa kasalukuyan, si XRP po ay naglalaro sa paligid ng $1.49. Sabi ng mga analyst, ang tunay na target ay ang muling paglampas sa all-time high na $2 pataas. At ang tanong ay bakit? Dahil sa lumalawak na gamit nito sa cross-border settlements. Habang ang iba ay nakatingin po sa daily price swings, ang mga smart money ay nakatingin sa structural integration. Ang adoption po sa real-world utility ang magdidikta ng pangmatagalang halaga nito. Hindi ang panandaliang ingay sa social media. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pagtatagpo ng regulatory clarity, institutional demand, at saka technical readiness ay naghahanda kay XRP para sa susunod na yugto. Ang tanong na lang ay kung handa ka na ba kapag dumating ang February 26. Manatiling alerto at lagi pong mag-focus sa fundamentals. At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay analyst to XRP holders. These financial opportunities arise only a few times in life. Sabi nila, ang swerte ay hindi laging kumakatok sa pinto. Pero sa mundo ng crypto, may mga pagkakataong tinatawag na once in a lifetime. Ayon po sa analyst na si Crypto Bull, sa XRP ay nasa gitna na ngayon ng ikalawang malaking oportunidad na maaring bumago sa takbo ng market. Ayan, balikan po muna natin ang nakaraan para maintindihan natin ang hinaharap. Nito pong nakalipas na taong 2017 at saka 2018, sa XRP ay gumawa ng milagro. Isipin nyo ang investment na $100 o 5,000 pesos lang noon. Naging $68,000 o mahigit 3 milyong pesos. Yan, or pesos. Marami ang hindi naniwala noon. Pero ang mga milestone na $280, 1,200 hanggang 8,000 ay isa-isang nilampasan bago ang peak. Tapos na ang opportunity number 1. Pero nagsisilbi itong resibo na kayang gawin ni XRP ang imposible. Ngayong February 2026, nakatitig po tayo sa opportunity number 2. Yan. Nagsimula ito noong huling bahagi ng taong 2024 matapos po ang mahabang bear market. Matapos po ang 500% surge noong nakaraang taon, nalampasan na rin ni XRP ang peak nito noong 2018 nitong July 2025. Ngayon, kahit may nakikitang consolidation o paggalaw ng patagilid, ang chart ay malinaw. Nasa continuation phase po tayo. Ang structure ng market ay nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Ayon po sa projection, kung ang $100 investment mo ay pumasok sa simula ng bull run na ito, ang mga susunod na hinto ay maaring umabot sa $600, $5,000 hanggang $13,000 sa peak ng market. Kaya napakatindi.
Ulitin po natin, ang mga ganitong chance ay hindi po dumarating taon-taon. Sabi nga ng mga expert, ang unang pagkakataon ay dumaan na noong taong 2018. At ang pangalawa, kasalukuyang nangyayari sa harap natin ngayon. Ang history o kasaysayan ay hindi lamang po basta paulit-ulit. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga handa. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang labanan. Yan, ang labanan kay XRP ay labanan po ng timing at saka pasensya. Tapos na po ang unang kabanata. At ngayon ay nasa main event na tayo ng ikalawa. Ang tanong, sasabay ka ba sa agos o manunood ka na naman sa gilid habang ginagawa ni XRP ang susunod na kasaysayan? At heto na po ang ating panghuling balita dito kay XRP. Kung saan sabi rito ay Franklin Templeton reveals amount of XRP it currently holds. Hindi na lang retail investors ang bumubuo sa XRP Army. Ngayong buwan po ng February 2026, isang malaking pasabog ang nabulatlat mula sa mundo ng traditional finance. Ang higanting asset manager na Franklin Templeton inilabas na ang kanilang kauna-unahang quarterly filing para sa kanilang XRP ETF. At ayan, ayon po sa report ni Steph Crypto, nabuking na ang tunay na laki ng bag ng Franklin Templeton. Ayon sa kanilang official filing, ang fund ay may hawak na ngayong mahigit 118 million XRP tokens. Isipin po ninyo yan habang ang marami ay nag-aalinlangan pa. Ang isa sa pinakamalaking asset manager sa mundo ay tahimik na palang nag-iipon ng ganito karaming tokens. Hindi to basta-bastang play money. Ito po ay seryosong institutional allocation. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa market? Ang pagkakaroon po ng 118 million XRP sa ilalim ng isang regulated ETF ay isang malinaw na vote of confidence. Sinasabi nito na si XRP ay hindi na lang isang speculative asset, kundi isang strategic tool para sa liquidity at cross-border settlements. Dahil dito, mas nababawasan po ang reliance ng market sa retail volatility. Kapag ang mga higante na tulad po ng Franklin Templeton ang pumasok, asahan natin ang mas matatag na floor price dahil ang kanilang mga holdings ay hindi para sa day trading, kundi para sa long-term institutional strategy. Sabi ng mga analyst, ang transparency na ito ay posibleng maging mitsa para sumunod ang iba pang mga asset managers. Ngayong may quarterly filings na tayong nakikita, mas madali nang i-evaluate ang risk at exposure para sa mga professional participants. Nakakatawang isipin na dati ay usapang scam lang daw sa XRP para sa ilan, pero ngayon kasama na ito sa structured portfolios ng mga top financial firms. Ang regulatory clarity na nakamit nitong nakalipas na taong 2025 ang siyang nagbukas ng pintuan para sa ganitong level ng adoption. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang 118 million XRP ay simula pa lamang yan. Habang lumalawak po ang mainstream recognition, ang papel ng XRP sa finance ecosystem ay lalong tumitibay. Masasabi na bang tapos na ang era ng speculation
at nagsisimula na ang era ng utility, isang bagay lamang po ang sigurado. Ang mga institution ay nandito na at hindi po sila aalis. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.